sa pagiging batang kalye at sa pamumulot ng basura hanggang sa maging lead vocalist ng legendary rock group na Journey. Talaga namang napakalayo na ng narating ni Arnel Pineda. Ang ibig ba sabihin nito, hindi na siya makakayang abutin pa ng mga taong naging bahagi ng kanyang nakaraan? What a journey it has been nga para sa international artist at homegrown talent na si Arnel Pineda. Isa lang yung goal namin as a band. Talagang make it to the highest na level yung dito, at least lang dito sa Pilipinas. Sa halos 3 dekada niya bilang mga awit, kukulangin ng maghapon para isalaysay ni Arnel ang kanyang mga napagdaanan. Pero isang magandang katangian ng 43 anyos na rockstar ang hindi paglimot sa kanyang nakaraan. Malaki talaga utang na loob ko sa kanya. Masasabi ko kung hindi dahil sa kanya, hindi ko magagawa yung one thing na na-enjoy kong gawin, yung pagkanta. Tapos kumikita ka pa. So I owe him a lot. Lalong isang taong nagbukas sa kanya ng pinto para makapasok sa larangan ng musika. Dito na raw sa San Fernando, La Union nakatira ang taong pinagkakautangan ng loob ni Arnel. Siya si Ulysses, ang dating gitarista at nagsilbing maestro ng karir ni Arnel Pineda. Namit ko siya through Dennis. Siya yung kasama ko nung pag-alagala ko sa kalye. So siya yung nagpapakapakain sa akin. Siya yung nagbibigay sa akin ng yung matutulugan pag wala akong matulugan. Ito si Dennis. Ngayon, sabi niya, magaling ka naman kumanta, bakit di ka na lang mag-apply dito sa kaibigan kong banda? Yun nga yung ihos niya. Doon sa isang bar sa Maynila, nakilala niya ang grupong kinabibilangan ni Ulysses Ablang, ang gitarista at tumatayong leader noon ng sikat na bandang Ihos noong dekada 80. Ginroom niya ako na rocker talaga na siya yung nag-ano sa akin kumbaga nag-guide sa akin. Doon nagsimula, interview ko siya. I felt the influence. Sabi ko, hindi basta-basta itong batang ito. Unti-unting namayagpag ang grupo sa kanilang sunod-sunod na mga gig at concert. May sinalihan pa kami na band explosion na pinanalunan din namin hanggang makarating kami sa Hong Kong. Pero pagdating sa Hong Kong, hindi namin nakuha nabag yung Pero twice nakuha ko yung Best Singer Award. Talagang magagaling yung mga bandang kalaban namin, pero nagbunga yung aming practice, yung aming pagsusumikap. Talagang halos nakapikit na kami pagka tumutugtog kami. Sa pagdaan ng panahon, nagkanya-kanya na ng landas ang magkakabanda. Pero lumipas man ang 2 dekada, nagkaroon man ng iba't ibang grupo ang bawat miyembro ng Amo. Hindi pa rin nila limot ang isa't isa at madalas pa rin magkita maliban lamang kay Ulysses. Sa pagiging band leader niya, ang hinanga ko sa kanya yung pagiging strict niya kasi marami din kaming natutunan dahil we were at our younger age that time. So, siguro kailangan talaga namin nun, yung madidisiplina kami dahil medyo, lang kami nun 16, 17 years old. At nakalulungkot para sa kanila nang mabalitaan sa Facebook ang kalagayan ngayon ng kanilang dating band leader. Of course, sad kami. Talagang hindi ko talaga siya na-expect na makita siya sa Facebook. Sa Facebook ko nakita yung current situation niya. Hindi ko talaga in-expect na dumating siya sa ganung punto. Heto na ngayon si Ulysses. Unti-unting pinahihina ng kanyang pagdadialysis. Halos 2 taon nang pinahihirapan ng diabetes at kidney failure ang dating magaling na gitarista. But whatever is happening to me now, I just go on with it. Optimistic ako na hindi ako pabayaan ng Panginoon ko. Ang kanyang 4 na anak ang siyang tanging nagbibigay sigla sa haligi ng tahanan.
Ngunit ito rin ang dahilan ng madalas niyang pag-aalala. Malilit pa yung mga anak namin. Hindi pa ako handa talaga pag wala na siya. Yun, pinagpipray ko sa Panginoon na dagdagan pa yung buhay niya para at least makapagtrabaho man lang sa recording. Minsan sinasabi ko nga, kahit na hindi na ako mag-dialysis, basta maayos lang ang mga anak ko. Sa aming pagbabalik, You gave me a chance to be who I am right now. So, maraming salamat sa'yo. And